I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Patuloy na nagpaparamdam ng kanyang bagsik ang bagyong Odette sa mga probinsya sa norte. At para sa update sa bagyo, kasama natin ngayon ang GMA resident meteorologist at ekspertong totoo na si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani. Salamat, Lia. Bahagyang humina ang Typhoon Odette matapos itong maglandfall sa Itbayat, Batanes alas 7 kaninang umaga. At ayon sa Pag-asa, umabot sa 215 kilometers per hour ang lakas ng hangin na naitala ng Pag-asa habang tumatawid ang bagyo dyan sa Itbayat. Sa huling taya ng ahensya, taglay ng bagyo ang lakas ng hangin hanggang 185 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong aabot pa sa 220 kilometers per hour. Gumagalaw pa rin ito pa west-northwest sa bilis na 19 kilometers per hour. Huling namataan ng Pag-asa ang mata ng bagyong si Odette, layong 60 kilometers dyan sa may west ng Itbayat, Batanes. Ibinaba naman ng Pag-asa ang public storm warning signal sa ilang lugar at sa ngayon, nasa ilalim ng signal number 3 ang Batanes Group of Islands at signal number 2 naman dyan sa Cagayan, kabilang na ang mga isla ng Calayan at Babuyan at ang mga probinsya ng Apayao at Ilocos Norte. Signal number 1 naman sa Abra, Kalinga, Isabela, Benguet, La Union, Ilocos Sur, Mountain Province at Ifugao. Pinag-iingat ang mga residente sa mga nasabing lugar sa posibilidad ng flash flood at landslide. At base sa storm track ng Pag-asa at ng Weather Central, inaasahan na lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang sentro ng bagyo ngayong gabi. At hindi na ito inaasahan pang maglalandfall sa anumang panig ng ating bansa. At patuloy namang pinag-iigting ng bagyo ang hanging habagat na siya namang magdadala ng pagulan sa Southern Luzon at sa iba pang bahagi ng Visayas. At base sa datos ng Weather Central, posibleng makaranas ng katamtaman hanggang sa panakanakang malakas na ulan at thunderstorm dyan sa Luzon, lalong-lalo na sa katimugang bahagi nito. At dito sa Metro Manila, mataas pa rin ang posibilidad na magkaroon ng mahihinang pagulan, lalong na pagdating ng hapon hanggang sa gabihan. At ganyan din ang inaasahan nating magiging panahon sa mga susunod na araw. Katamtaman hanggang sa malakas na ulan naman ang maaaring maranasan sa malaking bahagi ng Visayas at posible naman magkaroon pa rin ng mahihinang pagulan dyan sa Mindanao. Pinapayuhan pa rin ng Pag-asa ang mga nagbabalak na maglayag na umiwas muna dito sa may eastern seaboards of Central and Southern Luzon, dyan sa western and southern seaboards of Luzon at sa lahat ng seaboard ng Visayas. Posibleng umabot pa ng mahigit 5 metro ang taas ng alon dyan. At yan ang ating ulat panahon. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, Serbisyong Totoo ng GMA News.